mga kasusgiliw. So meron tayo dito bulaklak ng saging. Ito, tinatawag natin dito ay sa English, ang tawag dito ay banana blossom. So ito gagawin tayo dito pang merienda natin. So tinatanggalan natin guys yung matigas na parte. Yan, parang palito ng posporo ang itsura niya. Ito tinatanggal natin para pag niluto natin ay wala tayong makain na medyo matigas. Ito, para dire-diretso ang pagbuya, dire-diretso ang suko, dire-diretso ang pagbuya at paglulok natin. So, isa natin at talagang ako'y nag-crave na sa aking merienda. So, abangan nyo guys itong ating merienda. Ayan, ay hinihimay na natin isa-isa. Medyo matrabaho ng konti. Pero kapag ikaw ay desididong magluto para sa mga bata at sa pamilya mo, meron kayong mamimenta is walang pagod. Yan, bilisan natin ang pagtanggal ng palito. Mamaya-maya pa lang ay tanggal na yan. Bibilis lang naman ang tanggal yan. Yan, bilisan lang natin mga guys. Yan. At tayo itong na rin. At actually, 2:30 na in the afternoon ng Sunday. At pag Sunday, ako busy sa pagluluto ako ang pantay sa kusina. At pagkatapos naman na matanggal natin itong mga palito, parang palito ng puso yung matigas na parte, ito kumakita yung itsura, yan, matigas na parte, yan, at ito yung natira guys. So ilagay natin siya sa tubig, hugasan natin, yan, hugasan ko na siya at medyo ibabad lang natin ng konti siya sa tubig for a couple of minutes, kahit mga 30 minutes, 20 to 30 minutes, yan, lagyan natin ng asin. Isusok lang natin siya, ibababad lang natin siya para matanggal din yung konting dumi niya, yung kung ano bang impurities na narito sa banana blossom. Yan, lagyan din natin ng konting suka. Alam niyo nga guys, ang suka is matanggal din niya ng amoy at lansa o something kung ano man ang merong impurities niyan. So yan, guys, meron tayo dito na harina. Yan, ilagyan natin ng paminta at lagyan natin ng konting asin. Depende na rin sa inyo kung gaano kadaming ilalagay nyo na asin. So rock salt na nilagay natin para may lasa na rin. Ayan ang harina, lagyan natin ng harina, and then of course lagyan natin ng itlog. Ayan, nilagyan na natin ng itlog, and then kakasawin natin siya, haluin natin, mix. Yan, habang minimix natin yan guys. Yan, at may extra pa dyang milk bottle lang aking bunso. Ay, na extra. Yan, habang minimix natin yan, mix. Yan. So ito, merienda na natin to. After nga nito, mix natin. So konting tiyaga lang sa paghalo ng itlog, may harina, may konting paminta at saka asin. So ilalagay na natin dito yung yung ating inugasan na banana blossom o yung bulaklak ng saging. Lagay natin siya dito guys. So balawan lang muna natin para syempre matanggal yung asin at suka at ilang siyang babalnawan, and then ide-direct na natin siya dito para maprito na natin. Yan. So guys, ang ating lulutuin guys, alam nyo na kung ano ang crispy bulaklak ng saging. Yan, crispy bulaklak ng saging. So yan, lagyan na natin dito at para maprito na natin. Yan. So haluin lang natin para mamix siya at syempre malagyan ng mix na harina at itlog itong ating banana blossom, itong bulaklak ng saging. So yan, pag na-mix na natin, pwede na natin siyang iprito. Yan, para magkaroon tayo ng meriendang crispy bulaklak ng saging. Yan, saging. Napaka-healthy nito guys. So yan, napakagandang merienda to. Yan guys, so yan, isa-isay na lang natin siyang iprito dito sa ating kawali. Yan, at pag nakita natin na siya ay brown na, so ang medium heat lang tayo dito guys sa ating kalan. So natin pakakalakasan ng apoy para hindi masunog. Yan, konti-konti lang yung apoy para konti-konti lang din siyang magba-brown at maluluto. So pag nakita natin na brown na guys, luto na siya, pwede na natin hanguin.
lahat yan. Madali lang, malambot to guys, malambot. And then crispy. Yan, magiging crispy siya. So yung yung cherry blossom to yung banana blossom nga pala guys is yung kahit yung nasa pinaka magulang na parte na kauna-unahang pagpilas pa ng bulaklak, makikita mo siya. Pwede na yun hanggang sa dulo. Ayan. So kung nagkari-kari tayo kanina, so ito hindi natin siya tinapon. So talagang tinaray natin siyang maluto para hindi natin itapon, sayang din. Yan ang yung poging lingkod. Ayan. So pag nag-brown na siya, nagkulay brown na, is ready to eat na and ready to serve and ready to taste our crispy bulaklak ng saging. Yan guys, kapag magluluto kayo ng kari-kari, yan, at may matitirang ganito, huwag niyo pong itapon guys, at mapapakinabangan po yan. Masarap po guys, promise, at natikman ko na kanina. Ayan, at okay na ito, pwede na nating hangungin kasi brown na siya. So huwag nating pakatagalan sa apoy, at dahil pag yan ay nangitim guys, mapait. Yan, mapait ang hinog sa pilit. Yan guys, tapos na. So eto na yung itsura ng ating crispy bulaklak ng saging. Ready to taste, ready to serve, ready to busog. Eto na guys, try na natin. Sausaw natin siya dito sa ketchup, Del Monte ketchup. Baka naman. O, unang subo. Pangalawa na actually. Ay, pangalawang subo. Sarap. Sarap. Grabe. Sarap ito guys. Subukan nyo at hindi ako mapapaya sa inyo. Okay. Maraming salamat sa panonood nyo. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye!